Sa linya na po kausapin natin ang spokesperson ng PIDEA, si Attorney Joseph Frederick Calulu, tungkol nga po dito sa higit 1 bilyon na halaga po ng shabu na nakita po sa isang bahay po dyan sa Angeles sa Pampanga. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga ho, DJ Chacha. Magandang umaga rin ho sa mga nakikinig sa ating palatuntunan. Thank you rin po for being on the show. Attorney, isimulan po muna natin siguro, pwede ba po kaming humingi ng detalye dito po sa nangyaring operasyon diyan nga po sa Angeles City sa Pampanga. Paano po nadiskubre itong more than 1 billion worth po ng shabu? Nung isang araw po, nagkaroon po tayo ng implementation ng search warrant diyan po sa may Angeles, Pampanga. Kaya po natin natuntun yan because of our backtracking investigation na ginawa ho. Ito po ay base ho sa mga previous operations na ginawa ng PIDEA. And sa tulong din ho ito ng mga communities at ng mga barangay. Kaya ho natin natuntun kung nasaan po yung naitagong 100, more or less 155 kilos of suspected shabu. Oo. So sinasabi niyo po kanina may tulong din po ito ng mga barangay officials dyan. Itong abandonadong bahay itinip po rin sa inyo aside po doon sa mga naunang operasyon nyo na? May kinalaman din po ba yan dyan sa raid na nangyari na 1 billion po ang nakita? Ito po yung base po sa intelligence gathering ho natin. So kasama ho dyan yung mga hindi lang ho tape. Kumbaga ito po yung mga naobserbahan ho ng mga nasa community na nababanggit ho nila sa atin, plus yung ginagawa nating backtracking ho nung nakuha ho natin yung 35 kilos ho dyan sa may bandang Angeles din around mga 2 weeks ago. Okay, sir. So tama po, konektado yun pong naunang raid ninyo na 35 kilos yung nakuha dito po sa 155 kilos ng shabu. Tama po, sir, abandonado po itong bahay na to. Saan po exactly sa Angeles, Pampanga natuntun itong shabu? May isang subdivision ho dyan sa Angeles, Pampanga ho sa Barangay Pampang. Dyan po natin nakuha yung suspected shabu. Opo, ito ho ay sa isang subdivision na Timog Hill Subdivision sa Barangay Pampang sa Angeles. Bago ko po tunghayan tong detalye po ng inyong attorney, at kami nga po nalulugod dito po sa malaking accomplishment ninyo. Balikan ko lang, meron kayong sinabi na ito ay kasama sa follow-up noong ginawa niyong operasyon sa Angeles din, kung saan nakatimbog kayo sa isang buy-bust operation po, isang Chinese national at isang Filipina. Opo, magkano po ang inyong na-recover doon? At tama ho dyan, Manted. Nung mga 2 weeks ago, meron ho tayong nakuhang mga 35 kilos po dyan ho sa may Angeles, sa may Angeles din. Ang halaga niyan around masa 238 million ho dahil 35 kilos po yan. So, i-multiply mo yan by 6.8. Yan hong kalalabasan po nun. Opo. Siguro maganda natin liwanagin dito, Chacha, sa mga nakikinig natin. Kasi sa report lang po naman ito, sa pahayagan, yung unang report ng PIDEA, ang sinasabi daw po na na-recover doon sa isang Chinese at Filipina sa buy-bust diyan po sa Angeles City, dito ho mismo sa may bandang Friendship Highway, ang halaga daw na nakuha ay 101 kilograms of shabu, estimated at 686.8 million. Mali po ito? Ang nangyari po kasi dyan, Ted, nung nakuha ko yung ganyang volume, tinest po natin ngayon sa laboratorio yung quality at quantity ng mga nakuhang droga. So, base ho dun sa testing na nangyari, out of that number of suspected shabu, ang nagpositibo lang ho dyan is 35. Opo, yun po ang paliwanag dito. So, yung ibang na-recover ho dyan, hindi po siya nag-positive po doon sa sinasabi nating shabu. Totally, yung may mga bags na hindi siya shabu, kumbaga. Totally. Opo. Lahat po kasi yan, tinest po. Isa-isang kinuhanan po yan. Oo naman. Kasi yan po din ang requirement nga din po ng batas. Kasi po magandang naliliwanagan natin to. Kaya alam nyo na, yung mga dating gawe na may itinatabi,
Opo, pero dito po kinaklaro nyo na ang talagang halaga lamang ng shabu doon sa inyo na kumpiska ay 35 kilograms. Okay, klaro po yan. Oo. Tama Kaninyo, po kayo doon. opo, kaninyo, may kaugnayan itong ginawa niyong operasyon dito po sa pinakahuling bus po ninyo sa Orchid Street, no, sa Timog Hill sa Barangay Pampang, dito sa inyo pong ginawang bypass. Paano po ang ugnayan dito? Tumimbri po itong inyong nahuli, paano po? Inimbestigahan po natin yan ng husto. Dahil nga naman yung nakuha rin natin dyan, may isang Chino nung nakaraan. Mm-mm. So, ito, binaktrack ko natin yung activities ng Chino. Yan po, natuntun ho natin na dyan ho nanggaling yung na-recover nung nakarang Mayo. Oo, so nangangahulugan po na yung kasama doon ng Filipina na Chinese, siya ang tumimbre na dito nang gagaling sa Pampang yung source nila. Actually, ayaw nga po magsalita ng Chino, Manonted ginawalan talaga natin yung ating matinding intelligence sa backtracking. Kaya ho natin nakuha ho yan. Ayun, opo. Pero nag-apply kayo ng search warrant. Opo. Kanino nakapangalan Yes yung search po. warrant? Kanino nakapangalan yung search warrant, attorney? Well, nailabas na rin sa pahayagan yung pangalan nung Chino, si Guangtu. Oo. Sa kanya nakapangalan, pero unfortunately, walang tao doon sa bahay nang dumating ang mga operatiba natin. Opo, nung dumating ho yung mga operatiba, wala ho siya doon . Hindi na namin naabutan ho. So, nung kayo po'y dumating doon, lahat naman ng protocol na sunod natin, barangay chairman, kagawad ng media, alam niyo na, yung mga teknikalidad, di ho ba, no? Na kailangan. Opo. Nag-comply naman po tayo lahat po dyan. Opo. Very good, sir. Sige po. So, attorney, kung ang sinasabing source nung inyo pong natimbog noong May 14 ay kapareho lamang nito, so itong inyong estimate na 1 billion, di pa tayo sure dito kasi pag nag-check ito, tsaka lang malalaman talaga ang totoong halaga noong actual talaga po na shabu. Opo, tama ko kayo dyan. Kasi noong time na nakuha po yung mga suspected shabu na yan, 155 bags ho yan. Ang mga operatiba naman they cannot definitely say na shabu yung laman yan dahil ang makakapagsabi lang po yan ang ating mga chemist, mga laboratory po natin. Opo, maganda kasi nga na ililiwanag natin to kasi sa bandang dulo na naman, di ba? Baka magkaroon na misinterpretasyon. Pero attorney, ganito, usually ho naman kasi, kung alam po naman, sigurado o kabisado nyo ito, may sinasabi sila, no, itong mga bihasa dyan sa ganyang uri po ng operasyon sa illegal drugs na may mga trademark yan kung saan ginagawa, saan manufactured. Yun hubang nahuli ninyo noong May 14 na Pilipina at Chinese at saka itong mga nandidiyan na nabust ho ninyo sa Pampang, ano ho ba ang palatandaan ito? Saan kaya ito manufactured? Base sa mga intelligence reports natin galing sa international community, Manunted, makikita ko yung trademark niyan, nanggagaling yan sa Golden Triangle po. Golden Triangle, which is Cambodia, Laos, and Myanmar. Sa Myanmar po. Opo. So kung yan po ay manufactured in the Golden Triangle, ang tanong pa rin, saan dinaan? Yan ngayon pong ating patuloy na iniimbestigahan. Marami yung posibilidad. Maaari hong dumaan ho yan sa ating backdoor. Pwede yung dumaan ho yan sa karagatan dahil napakalawak po ng ating karagatan. Nahihirapan din hong bantayan yan ng ating mga operatiba at saka ng ating ibang law enforcement agencies. Opo. At dito nga po, kasi kung iisipin natin, ang operasyon nila dito sa Central Luzon, sa Pampanga, at yung una pang mga nahuli during the Quadcom investigation, lumabas din po Central Luzon, yung base, Parang ano kaya ito? Subic ba to kung dagat? May airport naman dyan, Bataan, kasi sa Bataan din, may port din dun Opo, hanggang ngayon ba wala pa kayong tsorya kung saan kaya talaga ito inilulusot? Kasi kung manggagaling pa ito ng Metro Manila, para malayo-layo ang biyahe. O kung dito sa ating pier sa Maynila. Marami yung posibilidad kung saan pwedeng
idinaong yung mga droga na yan dahil napakalawak. We cannot specifically say kung saan exact na area, pero maaari mga posibilidad ng mga nabanggit nyo kanina. Opo. So hindi lang pwede doon, pwede rin sa ibang port na nakaano yan. Opo. Kasi nga, di po ba dati-rate ang sinasalaki ng PIDEA at mga kagawad maging ng NBI ay yung mga laboratorio Di ba mismo sa atin. Sa ngayon po, so far ho ba anong ating informasyon? Hindi na po ito mga gawang Pilipinas ngayon kundi talagang imported, smuggled. Opo, Manong Ted, yung trademark kasi niyan, galing talaga yun sa abroad And kung yung nabanggit nyo na rin po yung tungkol sa laboratorio, kung titingnan natin yung bilang ng mga laboratorio na dismantle na mula nung naupo ang ating presidente, 4 na lang po Ano pong 4 na lang, sir? 4 na lang po na laboratorio ang nadidismantalo natin. Ibig sabihin, kakaunti na lang po ang mga nadidiscover dito sa Pilipinas. Oo. Kumbaga, nabawasan na itong mga laboratorio. Sana nga po, kung sakasakali man, kayo po'y makahuli pa kung meron pa pong laboratorio. Kanino po nakapangalan yung search warrant po, attorney? Nakapangalan ho doon sa yung nabanggit na pangalan ng sino kanina. So siya yung subject natin search warrant. Actually yung sinong yun, siya yung umuupa doon sa bahay. Siya ang rehistradong tenant dito po sa bahay na ito. Itong Chinese na ito, may picture na kayo nito? Meron na kayong record nito? Ano ho ba ito? Tourist? Anong ba may visa ba ito? Ano pong background nito? Yan po yung kasama sa follow-up operation po natin, Manong Ted. Hindi ko lang may disclose kasi para hindi po masunog yung ating follow-up operation. Naintindihan po natin. So siguro aasahan po natin na meron pa ho kayong susunod ritong aksyon para matunton, mahuli itong Chinese na naman na kaninyo ang siyang sa kanya nakapangalan, yung bahay na sinalakay po ninyo. At malaman din po natin kung paano nga ito na ipuslit papunta po sa Pilipinas. Kung sakasakali po, attorney, paano po makikipag-ugnayan sa inyo ang ating mga kababayan kung may mga napapansin sila sa kanilang komunidad, sa mga, sa mga subdivision, dito ho, ng mga kahinahinala na mga galaw at kilos po ng ilang pong mga dayo? Maaari ho sila mag-report sa amin, Manong Ted. Meron ho tayong tinatawag na Operation Private Eye, na kung saan yung mga individual ho na naisong mag-report ng illegal drug activity dyan sa kanilang barangay o sa kanilang mga communities, kung nagpositibo po at medyo malaki yung mga nakuha po natin dyan, they will be able to receive rewards from PIDEA. Maximum is 2 million pesos. Wow, ang number po. Sige, number. Ang number po na pwede lang i-text is 0917 867-7332. Ulitin ko po, 0917-867-7332. Yan po yung para sa ating Operation Private Eye. Isumbong lang nila dyan, i-text lang po nila. Tapos kung sakali man na nagpositibo at gusto lang makatanggap na reward, mabibigyan po sila. Maximum po is 2 million pesos. Opo. Katuwang niyo ho kami dito sa anunsyong ito. Mamaya ulitin ko. May pahabol lang pong tanong si Chacha, attorney, please ha. Yes po. Attorney Joseph, ito pong subdivision kung saan nakita, ito pong more than 1 billion pesos na shabu. Tinitignan po ba natin yung pattern kung sa mga ganitong klase na ng mga high-end subdivisions iniiimbak itong mga ganito kalalaking droga? Opo, DJ Chacha, kasi yung series of operations conducted by PIDEA, marami o dyan mga high-end subdivisions So siguro ito ngayon ang ginagawa ng ating mga drug personalities na nagtatago sa mga high-end subdivisions. So hindi naman titigil ang PIDEA, gagawin pa rin natin ng mga paraan para makuha sila kahit magtago po sila sa loob ng mga high-end subdivision. So ibig sabihin medyo nagbago na po yung kung baga gawain nila. Usually dati hindi naman sa mga ganyan nila iniimbak sa mga warehouse. Ngayon, mas madalas po ang raid ninyo sa mga private subdivisions or condominiums, ganun po? Wala pa yata ako narinig na kondo.
Yung sa ano lang, sa mga subdivision na po. Oo. Kasi gumagawa ng mga paraan na mga yan para makatago sa alagad ng batas. So meron na rin po kayong mga tinitiktikan na iba pang mga subdivision sa ngayon. Meron po. Oo. Attorney, yung pong sinasabi ni Presidente na huwag daw pabayaan din yung barangay level, ano po ang tugon doon ng PIDEA, sir? Totoo pa rin ho ng PIDEA, yung sinabi po ng ating Presidente na huwag hong kalimutan ang mga small-time drug peddlers. Sa katunayan, we already coordinated with the different police stations of the PNP. Tuloy-tuloy pa rin naman ho yung ginagawa natin na paghuhuli rin ho sa mga small-time drug peddlers. In fact, kung hindi ho natin nakuha itong malaking stash of suspected shabu, ang babagsakan niyan ulit sa mga small-time drug peddlers diyan po sa mga barangay. Oo nga po. Kaya po salamat na marami, Attorney, ha, dito po sa inyong proactive action na ito. Panghuli na lang po, Attorney, nakaligtaan ko lang, kung hindi shabu yung nahuli doon po sa sinasabing 35 million na halaga o kilograms, ano yon? Tawas? Anong component nun? Ano po yun? Chemical ho, mga extenders ho. Yung exact na pangalan ng chemical ang nakalimutan ko lang po, pero chemical ho yan, na extenders lang po. Oo. So maaari din kung yun ay bahagi no nabas ninyo, mai-distribute sa market. So may mga addict na gagamit nun na kumbaga, may ano effect nun sa tao kung gumamit ka ng ganung uri ng fake na na shabu? Natatawa si Atty. Iba pong epekto niyan. Iba pong epekto niyan kaysa sa shabu. Siyempre, psychological din yan minsan. Yung mga ito nakagamit. Akala ko nila, shabu rin sila. Yung nangyari yan, na-staffa rin pala sila. Anyway, natanong ko lang po ito. Very interesting din, di ba? Kasi kung hindi shabu lahat, kasi yung unang sinasabi nga po sa report, ang laki, mabuti nga, itinama dito ni Attorney. Baka na naman po, alam nyo na ibig ko sabihin, 101 kilograms ng shabu, 686.8, no? Yung halaga daw. Pero tinama nila, hindi 35 kilograms lang dyan. Ang layo ng diferensya. Yung totoong shabu, 35 kilograms lang. Kaya yung iba, na nasa tibag ba ito? Di ba, Attorney? Tibag, ano? Opo, nakatago po sa mga tibag. Oo nga. So for distribution, hindi pala, Anyway, buti na lang nga po at nabas din po ito kahit na ito ay fake. Sige. So Attorney, muli kaming tatawag para po sa report ninyo. Importante po ito na malaman po ng ating mga kababayan ang ginagawa po ng PIDEA. Dito po sa balita nga tungkol po sa inyong bust, panghuhuli sa ganito po karaming bulto ng shabu para malaman din nila na may ginagawa ang gobyernong Marcos kontra illegal na droga. Attorney. Maraming salamat Manong Ted. Maraming salamat din DJ Chacha. At least nandyan kayo na tumutulong din sa mga alagad ng batas upang maibigay ang totoong balita. Hindi yung mga fake news lang po. Mabuhay kayo at magandang umaga po. Opo. Sa uulitin po, Attorney, salamat na marami. 0917-867-7332. Again, 0917-867-7332. Yan po ang PIDEA Private Eye Line. Meron pong incentive dito kapag po positive ang inyong timbre at malakihan po ito, maximum 2 milyong piso. Alright,